Good day guys and welcome back to my YouTube channel. At for today's video ay aalamin natin ang kasaysayan at legasiya ng Victory Liner na isa sa mga pinakatanyag na bus company sa Pilipinas. Kaya if interested kayo sa ating topic for today, sit down and relax at samahan kami sa isa na namang makabuluhang topic na tungkol naman sa Victory Liner. Ang Victory Liner Incorporated ay isa sa pinakamalaking bus company sa Pilipinas na pumabiyahe mula sa Central Luzon hanggang sa Northern Luzon. Ang kasaysayan nito ay nagsimula pa noong taong 1945. 43 days lang matapos ang pagtatapos ng ikalawang digmaang pangdaigdig. Maraming iniwan ang militar ng Amerika ng mga military truck at jeep wheelies dahil sa mataas na halaga ng pagpapauwi nito sa Amerika. Isang mekaniko na si Jose Isaac Hernandez na nakatira sa Macabebe, Pampanga ang nakakita ng oportunidad sa gitna ng mga iniwang kagamitan. Si Jose Hernandez kasama ang kanyang mga bayaw na sina Leonardo at Eugenio ay nagsimulang mangolekta ng mga pyesa sa mga iniwang sasakyan ng mga Amerikano. Sa simula, ang kanilang layunin ay bumuo ng isang truck para sa pangkargahan ng kanilang mga produkto gaya ng patis, bagoong at bigas. Ngunit, nakita nila ang mataas na pangangailangan para sa pampublikong transportasyon dahil lubos na nasira ng giyera ang karamihan ng mga sasakyan, kaya't nagdesisyon silang magbigay na rin ng serbisyo para sa mga tao. Ang strategic move ng paglipat na ito ang naging daan sa pagsilang ng Victory Liner na ipinangalan mula sa sikat na post-war term na Victory Joe na ginagamit ng mga Pilipino upang batiin ang mga Amerikanong sundalo na nagpalaya sa bansa. Kaya naisipan ni Jose Hernandez na isunod dito ang pangalan ng kanilang negosyo. Sa tulong ng kaibigan niyang si Santiago Crisostomo, inirehistro ni Jose Hernandez under sa pangalan ng kanyang asawa si Marta ang Victory Liner bilang pangalan ng kanilang negosyo. At nagpatulong siya kay Pauchuan upang bumuo ng truck na bukas ang magkabilang bahagi nito upang mas marami pa ang maisakay nitong mga pasahero. Noong taong 1945, simulang umarangkada ang unang bus unit na under sa Victory Liner. Ang unang ruta nito ay mula Manila patungo sa Olongapo sa Zambales. Si Jose Hernandez mismo ang nagmamaneho nito at ang bayaw naman nitong si Leonardo Trinidad ang kanyang konduktor. At binuksan nila ang unang terminal ng Victory Liner na matatagpuan sa Divisoria sa lungsod ng Maynila. Hindi nila inakala na ang maliit na negosyong ito ay lalaki at magiging isang malawak na network ng transportasyon na naglilingkod sa milyon-milyong Pilipino sa hilaga at gitnang bahagi ng Luzon. At di nagtagal, nagsimulang makilala ang Victory Liner at dahil sa lakas ng kita at taas ng demand, nakabili pa si Jose Hernandez ng 10 pang mga bus mula sa Tritran na isang malaking bus company sa Zambales at kung saan nagtatrabaho din dati bilang mekaniko ang dating Pangulong Magsaysay. Nakilala din ang Victory Liner bilang isa sa mga maaasahang transport company dahil sa mga malilinis nitong bus at mababait at magagalang nitong mga crews. Dahil pinatutunayan nito ang kanilang slogan na "We profit most by giving the service that is best." At paglipas ng ilang dekada, inilipat nila ang terminal nito sa monumento sa lungsod naman ng Caloocan. At dito na rin nagsimulang pumasok ang sumunod na henerasyon ng mga Hernandez. At ang anak niyang si Johnny T. Hernandez ang pinagkatiwalaan niya upang mamahala sa Victory Liner. Nagsimula ito sa pagiging isang operations manager hanggang sa naging presidente na ito ng kumpanya. Dito din sa henerasyon na ito, mas nag-innovate at nag-upgrade ng mga units ang Victory Liner upang mas maging komportable ang mga pasahero nito at mas maging quality pa ang serbisyo nito. At dito rin nagsimula magkaroon ng mga air-conditioned bus at pagkakaroon ng radio equipment sa bawat bus para sa communication nito.
Naging priority din ni Johnny T. Hernandez ang safety ng kanilang mga pasahero, kaya namuhunan ang kumpanya para sa pagsasanay ng kanilang mga driver. Ang mga kursong defensive driving, pagkakakilala sa ruta at pagsasanay sa serbisyo sa mga pasahero ay bahagi din ng kanilang patuloy na pagsusumikap na mapanatili ang mataas na pamantayan. Sa dedikasyong ito sa kahusayan, ang nagpapatibay sa reputasyon ng Victory Liner bilang isang pinagkakatiwalaang pangalan sa industriya ng transportasyon sa Pilipinas. At noong 1980s to 1990s, mas pinataas pa nito ang kanilang pamantayan para sa kanilang quality service. Dahil regular din nilang ina-update ang kanilang mga bus fleets at nagtayo ito ng marami pang mga terminal hindi lang sa Metro Manila pati na rin sa ibang probinsya na nasasakop ng serbisyo nito. At hindi lang terminal ang itinayo nila, pati meal stop, refueling station at mga lugar kung saan pwede magpahinga ang mga pasahero at mga empleyado nito. Sa paglipas ng mga taon, maraming hamon ang hinarap ng Victory Liner. Mula sa economic crisis hanggang sa mga sakuna, pinailangan nilang humarap sa matitinding pagsubok. Isa sa mga hindi malilibutang hamon ay ang pagputok ng bulkang Pinatubo noong taong 1991. Ang pagputok ay nagdulot ng pagragasa ng lahar na bumara sa mga daan, lalo na sa Zambales. Ngunit ang dedikasyon ng Victory Liner sa serbisyo ay hindi natinag. Nakabuo sila ng sistema kung saan bumababa ang mga pasahero sa isang bus, tatawid sa lugar na apektado ng lahar, at sasakay muli ng bus na naghihintay sa kabilang dako. Noong taong 2007, unang ipinakilala ng Victory Liner ang kanilang deluxe class bus na bumabiyahe sa Baguio at Cagayan Valley, which is more premium service at mas komportable kesa sa mga regular aircon bus nito. Noong taong 2012 naman nagsimula i-introduce ng Victory Liner ang kanilang free wifi onboard sa 50 air-conditioned bus nito. Nakipag-partner ito sa Sun Cellular upang mabigyan ng libreng internet ang mga pasahero nito. At nasungkit din nito yung record na pinakamaraming bus na may wifi. At noong taong 2012 din nakipag-partner ang Victory Liner sa isang low-cost airline na Philippines Air Asia upang mag-provide ng free shuttle service para sa mga pasahero ng Philippines Air Asia sa Clark International Airport. Inintroduce din nila ang drop-and-go service noong taong 2018 na nagbibigay daan sa hassle-free cargo delivery. May malaking hamon din ang hinarap ang Victory Liner noong taong 2020 dahil sa nangyaring pandemic dulot ng COVID-19. Kasabay nito ang pagdiriwang nila ng 75th anniversary. At dahil sa pandemic, napilitan sila mag-layoff ng 400 employees at this is the first time na nangyari sa kasaysayan ng Victory Liner. At dahil sa pandemic na nangyari, mas pinalakas nila ang kanilang drop-and-go cargo service. Nagsimula ito sa terminal-to-terminal na cargo service lang hanggang sa nag-expand ito sa maraming mga branches mula sa Northern hanggang Southern Luzon at nagkaroon din ng door-to-door delivery service. Malaki din ang naitulong nito upang magkaroon pa rin ng income ang Victory Liner kahit may pandemic. Malaki din ang kanilang malasakit sa lipunan. Kahit lubos silang naapektuhan ng pandemic, di sila nagdalawang isip na mag-donate ng mga refurbished buses sa Armed Forces of the Philippines para makatulong sa paghatid ng mga medical frontliners at mga essential supplies noong panahon ng pandemic. Ang katatagan ng Victory Liner ay nagbunga. Sa kasalukuyan, ang kumpanya ay may halos 1,000 bus na nagbibigay ng maaasahang transportasyon sa Central at Northern Luzon. Ang kanilang mga bus ay moderno at may mga features tulad ng Wi-Fi, CCTV cameras at speed limiters na nagbibigay ng kaligtasan at kaginhawaan sa mga pasahero. At sa kasalukuyan, may iba't ibang klase na rin ito ng bus bukod sa ordinary bus at regular aircon bus nito. Mayroon itong Deluxe 2x2 with toilet at Deluxe 2x2 without toilet. At may 2x1 first class bus din ito na may toilet at bus stewards na parang flight attendant kung itutulad mo sa mga airline. At isa sa mga natataging tampok ng Victory Liner
ay ang kanilang Royal Class na may 1x1x1 seating arrangement na may double-decker reclinable beds na nagbibigay ng walang katulad na komportableng biyahe para sa mga long-distance travelers. At mayroon din itong bus stewards para sa assistance ng mga pasahero. At ang bawat suite ay may kurtina para sa privacy na lumilikha ng isang cozy na personal space. At ang kasalukuyang destination na sineserbisyohan ng Royal Class ay from Manila to Baguio sa Benguet, to Bigaraw sa Cagayan Valley at Tabuk sa Kalinga Province. At alam nyo ba, ang Victory Liner ay hindi nang iisa sa kanilang paglalakbay. Ang kumpanya ay maraming sister companies, kabilang ang 5-Star Bus Company, Luzon Cisco Transport, First North Luzon Transit, RJ Express, San Quintin Bus Lines at Bataan Transit. Kabilang din sa sister companies nila ang Bicol Isarog TSI, St. Jude Transit, Peña Francia Tours and Travel at Pintados Transport na bumibiyahe naman sa Southern Luzon, particularly sa Bicol Region. Kabilang din dito ang Cherry Bus na pinakamalaking bus company sa Palawan. Ang mga kumpanyang nabanggit ko ay pag-aari din ng Hernandez family na pinapatakbo lang ng ibang management. Pero meron itong parehong prinsipyo ng kaligtasan at pagiging maaasahan. Ang pamilya Hernandez, particular na sa pamamagitan ng mga sumusunod na henerasyon, ay patuloy na namamahala sa Victory Liner at sa mga sister companies nito, na tinitiyak na ang pamana ng serbisyo ng kumpanya ay mananatiling matatag. Sa hinaharap, patuloy pang nag-i-innovate at nag-a-adapt ang Victory Liner, tulad ng pag-adapt nila sa digital ticketing systems at patuloy na naghahanap ng paraan para ma-enhance ang passenger experience. Ang kanilang kwento ay kwento ng perseverance, innovation at walang sawang dedication sa mga Pilipino. At dito nagtatapos ang ating topic for today. Kung may maisasuggest kayo for our next topic, i-comment nyo lang sa baba. Kaya kung na-inspire kayo sa ating topic for today, don't forget to like and subscribe and click the notification bell para updated kayo sa mga susunod pa nating pag-uusapan. Thanks for watching. Paalam!